Sa Wet Island, habang nababasag ang mga salamin ay natatakot ang mga mamamayan na kung magpapatuloy pa ang labanan ay wala ng mga salamin na matitira sa isla. Hindi nila inakala na tatagal ng ganoon ang laban ni Katakuri at Luffy. Samantala, sa Whole Cake Island ay tungkol din sa tagal ng labanan ang pinag-uusapan ni Montdor at ni Watorai, habang sa kabilang bahagi naman ay sinabi ni Morgans na malaking kahihiyan sa Emperor kung matatakasan ang mga ito ng Straw Hats. Pagkatapos ay isiniwalat ni Stossy sa dalawa na ang Tamate Box na galing kay Luffy ang sumire sa chateau, bagay na labis na ikinagalit ni Montdor. Sa Mirror World, habang naglalaban pa rin sina Katakuri at Luffy ay mapapansin ang isang tauhan ni Flampay na sinusubukang asintahin si Luffy, ngunit hindi niya iyon magawa dahil sa sobrang bilis ng kilos nito. Si Flampay ay labis na humahanga sa kanyang nakatatandang kapatid na si Katakuri. Ipinagmamalaki rin nito kung paano siya nanalo ng Best Younger Sister Award kaya pakiramdam niya ay mahal na mahal siya ng 40 mga kuya niya na bumoto sa kanya. Samantala, sa kabila ng maraming beses na pagbagsak ni Luffy ay pilit pa rin itong bumabangon at lumalaban. Gayunpaman, sinabi ni Katakuri na patuloy niyang pahihirapan si Luffy. Sa gitna pa rin ng karagatan, tuluyan ng bumagsak si Big Mom mula kay Zeus dahil sa lakas ng kuryenteng Dom Alloy sa katawan nito, bagay na ikinatuwa ng Straw Hats. Maya-maya pa ay nakabalik na rin si Brook sa barko dala si Zeus, kaya naman sinamantala ni Nami ang pagkakataon na makabawi dito sa tangkang pag-atake nito sa kanya kanina. Pagkatapos ay tinakot ni Nami ang ulap sa pamamagitan ng pagtatanong kung nais ba nitong maging tagasunod niya o mamatay na lang. Samantala, habang nakaluhod si Luffy ay naalala nito ang mga panahong nag-insayo pa lang siya sa pakikipaglaban. Sa tulong ni Rayleigh, nagsanay siya noon kung paano pakiramdaman ang kilos ng kalaban habang nakatakip ang mga mata. Dahil doon ay nag-concentrate si Luffy hanggang sa unti-unti niya nang magawa na iwasan ang pag-atake ni Katakuri. Pero bago natin ipagpatuloy ay maraming salamat sa sponsor ng video na ito. Gusto mo bang kumita habang naglalaro ng Mobile Legends, Genshin Impact, o ng ibang paborito mong mobile games? Dito na tayo sa X-World. Ang X-World ay isang play-to-earn app na maaari kang kumita ng pera sa pamamagitan lang ng paglalaro. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-ipon ng build token na pwede nyo i-convert sa dollar, na pwede nyo i-withdraw gamit ang GCash o bank account. Napakadali lang maka-earn ng build token dito sa X-World. Una ay ang pet. Ito ay nag-e-earn ng build token kada segundo at pwede mo din sila ipagsama-sama para mas lumaki ang kinikita mo. Meron ding tinatawag na X-Sprite na pwede kayo mag-invest sa mga NFT monster na pwede nyo din e-trade na nakasale pa ngayon dahil may discount voucher kayong matatanggap. Pwede din naman kayong maglaro lang sa mga paborito nyong mobile games gaya ng Mobile Legends pero mas ine-recommenda kung dito kayo maglaro sa high-yield games dahil mas malaki ang makukuha nyong build token dyan. Kung interesado kayo ay pwede nyong gamitin ang aking gift code at referral code para may bonus agad kayong matatanggap pag nag-download kayo ng app. Para sa gift code ay i-type lang ang CJ Anime 1. Para naman sa referral code ay i-type lang ang JTMY5 at N. Tara na maglaro at kumita ng pera. Nagsimula ng mahulaan ni Luffy ang pag-atake ni Katakuri at kontrahin ito, kaya inisip ni Katakuri na umuunlad na ang observation hockey ni Luffy. Ngunit bahagya pa lamang iyon sapagkat hindi pa rin niya magawang iwasan ang lahat ng pag-atake ni Katakuri. Sa kalaunan ay napahiga si Luffy sa lupa at doon ay sinabihan siya ni Katakuri na huwag nang bumangon, sapagkat alam umano ng mga ito ang tungkol sa plano ng Straw Hats na magkikita-kita sila sa Cacao Island. Ibig sabihin ay wala nang takas ang grupo ni Luffy dahil hindi umano hahayaan ng kanyang mga kapatid na makatakas ang mga ito. Sa barko ni Bege, nagulat ang isa sa mga chef dahil nakalimutan umano nito na magdagdag ng mga frosting na rosa sa tuktok ng cake, bagay na ikinabahala ng iba sapagkat inakala nilang tapos na ang pagdedekorasyon. Gayunpaman, hindi yun naging malaking problema para kay Sanji dahil kaya niyang gumamit ng skywalk kaya siya na ang naglagay ng frosting dahilan upang magdiwang ang lahat ng naroon sa barko. Dahil tapos na ang cake ay sinabi ni Sanji na oras na para umalis na siya. Samantala, naabutan na ni Big Mom ang Sunny habang sakay ito kay Prometheus kaya naghanda ang Straw Hats para harapin ang Emperor. Lumaki ng sobra si Prometheus bagay na ikinatakot ng grupo nang biglang mapansin ni Nami ang paparating na barko. Kasabay niyon ay nakaamoy si Big Mom ng masarap na pagkain. Naluha na lang si Nami sa saya nang makitang sina Sanji na ang sakay sa barko dala ang cake na para sa Emperor. Humanga si Bege sa Straw Hats dahil nagawang makaligtas ng mga iyon kahit wala ang kapitan nila para mamuno. Samantala, nagtataka naman si Perospero kung bakit nakasakay sa barko ni Bege ang cake, at hindi nito malaman kung ano ang kanyang gagawin sapagkat iniisip nito na nilagyan ni Bege ng lason ang cake. Maya-maya pa ay nagpaalam na sina Chiffon at Pudding sa isa't isa, at pagkatapos ay isinakay ni Pudding si Sanji kay Rob Ian para hindi ito makita ng mga kuya niya.
Pagkadating sa Sonny ay agad siyang sinalubong ng mga kasamahan niya, at doon ay ikinwento ni Sonji na plano ni Bedge na dalhin sa pinakamalapit na isla ang cake sapagkat walang may alam sa susunod na gagawin ni Big Mom oras na makakain iyon, at plano pa rin umano ni Bedge na patayin si Big Mom. Pagkatapos ay inibo muna ni Sonji ang usapan at itinanong kung nasaan sina Pedro at Carrot. Nagulat si Brooke sa itinanong ni Sonji kaya taranta nitong sinabi na natutulog ang dalawa sa loob dala ng matinding pagod. Sa Mirror World, habang patuloy na naglalaban ang dalawa, naniniwala si Flampay na matatapos din iyon sa lalong madaling panahon habang pinupuntirya nito si Luffy gamit ang kanyang blowgun. Patuloy na sinusubukan ni Luffy na palakasin ang kanyang observation hockey kaya naisip ni Katakuri na kailangan niya nang tapusin si Luffy bago pa man may hindi niya inaasahang mangyari. Samantala, sa labas ng dagat, tinawagan ni Bedge si Perospero at sinabing wawakasan nila ang gutom ni Big Mom sa pamamagitan ng cake. Ngunit naghihinalo pa rin si Perospero na susubukan ng Fire Tank Pirates na patayin muli si Big Mom, kaya sinabi nito kay Bobby Royce na tutugisin nila si Bedge, habang si Smoothie at ang mga tauhan nito ang magpapatuloy sa paghabol sa Straw Hats. Nakipag-ugnayan si Perospero kay Smoothie at sinabing ang mga ito na ang baalang magpalubog ng barko ng Straw Hats bago pa man ang mga yun makarating sa Cacao Island, kaya naman pinaghanda na ni Smoothie ang mga tauhan niya kasama sina Citron at Cinnamon. Sa Sonny ay gulat na gulat ang grupo nang malaman na alam ng Big Mom Pirates ang tungkol sa pakikipagkita nila kay Luffy sa Cacao Island pero sinabi ni Sonji na kailangan nilang iligtas si Luffy kahit anong mangyari. Sa Mirror World, nakatayo si Katakuri sa harap ng hindi makagalaw na si Luffy dahil sa iniinda nitong sakit ng sugat sa tagiliran, habang si Flampay at mga kasamahan nito ay patagang pinagtatawanan si Luffy upang hindi sila makita ni Katakuri. Maya-maya pa ay nagsimula ng muli ang kanilang laban hanggang sa polanan na ni Katakuri ng suntok si Luffy. Samantala, habang naglalayag palayo kay Big Mom, sinabi ni Bedge na mas inaalala niya ang pagtakas kaysa ang pagpatay kay Big Mom, ngunit ipinaalala ni Chiffon na may utang silang dapat bayaran sa Straw Hats kaya kailangan nilang panatilihing ligtas ang grupo mula kay Big Mom. Napansin ng Straw Hats na nasa likod na nila ang barko ni Smoothie pero mabuti na lang at may naisip na ideya si Sonji para makarating sila sa Cacao Island. Sa isla, maraming barko ng Tart ang dumating upang palibutan ito, at sinabi ni Owen sa kanyang mga tauhan na sirain ang bawat salamin sa Cacao Island, upang kung dumating man si Luffy ay manggagaling lang iyon sa nag-iisang salamin na natitira sa harapan nila. Nag-atubili ang mga tao na sirain ang kanilang mahahalagang salamin, ngunit sinabi ni Owen na maaari nilang itapon ang mga ito sa tubig, at nagbanta na papatayin ang mga pamilya ng sinumang hindi sumunod. Sa Mirror World, habang nakahandusay ay muling naalala ni Luffy ang mga itinuro sa kanya noon ni Rayleigh kaya pilit itong bumangon. Sa kanyang pagtayo ay muli siyang sinimpat ni Flampay upang atakihin ang pampamanhid na karayom, ngunit nakita ni Luffy na paparating iyon kaya naiwasan niya ang karayom bagay na ikinagulat ng bata. Gayunpaman, biglang natamba si Luffy kaya pinagtawanan ulit ito ni na Flampay, at narinig naman sila ni Katakuri. Patuloy na tumawa ang mga ito habang napagtanto naman ni Katakuri na nakikialam si Flampay sa laban nila kaya nilapitan niya ito. Iniisip ng bata na pupurihin siya ni Katakuri sa kanyang ginawa, ngunit ang totoo ay nagalit iyon sa kanyang pakikialam. Sinabi ni Katakuri na walang nakakatawa sabay saksak nito sa kanyang sarili bagay na ikinagulat ng mga iyon. Pagkatapos ay tinanggal ni Katakuri ang kanyang scarf at sinigawan ang kanyang kapatid na huwag makialam sa kanilang away. Dahil doon ay nagalit si Flampay at sinimulang tuyain si Katakuri dahil sa itsura nito na mukha raw Pelican Eel. Nagtawanan ng mga kasamahan ni Flampay, at nagpa siya ang mga ito na ilantad ang kanyang hitsura sa iba pang bahagi ng Toto Land upang mawala ang respeto ng lahat sa kanya. Gayunpaman, tumalikod na lang si Katakuri at bumalik kay Luffy nang walang imik habang ang grupo ni Flampay ay patuloy na nanunuya at kumukuha ng litrato sa kanya. Pagkatapos ay hinarap muli ni Katakuri si Luffy pero pareho silang nainas sa grupo ni Flampay habang nagbabanta iyon na babarilin silang dalawa ng kanyang blowgun. Dahil doon ay inilabas nila ang kanilang Supreme King Hockey na siyang nagpabagsak kay Flampay at sa mga kasamahan nito. Samantala, nag-aalala ang Fire Tank Pirates na baka mapatay sila ni Big Mom oras na maabutan sila nyon, ngunit kumpiyansa si Bedge na malalampasan nila ang Emperor lalo na't malapit na nilang marating ang Liquor Island. Gayunpaman, sinabi ni Chiffon na hindi sila maaaring pumunta doon dahil masyado iyong malapit sa Cacao Island, at oras umano na makakain at bumalik sa kanyang sarili ang Emperor ay madali lang iyong makakarating doon at mahuhuli nito ang Straw Hats. Bagamat delikado, napagdesisyonan ni Chiffon na pumunta na lang sila sa Fluffy Island dahil handa umano itong pagbayaran ang pagkakautang niya sa Straw Hats kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Sumang-ayon si Bedge sa kanyang asawa kaya lumipat sila ng landas patungo sa Fluffy Island. Sa ibang lugar, umalis sina Sonji at Puding patungong Cacao Island sakay kay Rob Ian, habang si Carrot naman ay lumabas pagkatapos magising mula sa kanyang pagtulog. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang magpakawala si Smoothie ng isang malakas na pagsabog malapit sa kanilang barko.
Sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang mga nasasakupan, sinipsip ni Smoothie ang likido sa loob ng mga ito dahilan upang maging mas malaki siya. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang mga kapatid na babae na tigilan ang pananakit sa mga tauhan ay hindi pa rin nagpaawat si Smoothie, hanggang sa maya-maya pa ay nagsimula na ulit itong umatake sa Straw Hats. Gayunpaman, nagawa ni Jinbei na gamitin ang kanyang kakayahan para iwasan ang napakalakas na pag-atake ni Smoothie. Sa Mirror World, ipinagpatuloy muli ng dalawa ang kanilang paghaharap matapos patumbahin ang nakikialam na si Flampei at ang grupo nito, hanggang sa magawa ni Luffy na suntukin ang mukha ni Katakuri. Habang nagpapatuloy ang laban ay napansin ni Katakuri na nababasa na ni Luffy ang kanyang mga galaw, at iyon ay dahil sa patuloy na pag-alala ni Luffy sa kanyang pagsasanay noon. Walang sino man sa dalawa ang nais magpatalo kaya pareho nilang ibinibigay ang kanilang buong lakas sa bawat pag-atake. Samantala, habang nasa himpapawid pa rin sina Sanji at Pudding na patungo sa Cacao Island ay nagpasalamat si Sanji sa dalaga dahil sa naitulong nito sa kanila. Sa Cacao Island, dumating ang ilang mga kapatid ni Oben para sumali sa kanyang layunin, kaya libo-libo na ngayon ang bilang ng kanyang hukbo. Isang oras na lang ang kanilang hihintayin bago ang itinakdang oras ng pagkikita ng Straw Hats sa isla. Sa Mirror World, si Katakuri ay nakatayo sa harap ng natamba na si Luffy, at habang muling bumangon si Luffy ay inaasahan nilang dalawa ang mabilis na papalapit na pagtatapos ng kanilang laban. Nagpasya si Luffy na tapusin ito sa pamamagitan ng pag-activate ng bagong anyo ng Gear 4, ang Snake Man. Sa nakaraan, habang nagsasanay si Luffy, ipinakita niya kay Rayleigh ang kakayahan ng kanyang Bounce Man pero sinubukan muna ni Rayleigh kung gaano iyon kaepektibo. Gayunpaman kahit gaano pa iyon kalakas ay walang nagawa ang Bounce Man ni Luffy sa observation hockey ni Rayleigh. Sa kasalukuyan, nang may activate ni Luffy ang anyo ng Snake Man ay agad siyang nagpakawala ng suntok kay Katakuri na iniwasan naman nito, pero nagtaka si Katakuri kung bakit tila simpleng atake lang ang ginawa ni Luffy, hanggang sa ang suntok ay biglang tumama sa tagiliran niya. Nakaranas si Katakuri ng ilan pang ganoong atake bago niya napagtanto na mabilis na binabago ni Luffy ang direksyon ng kanyang mga suntok. Gayunpaman, hindi pa rin nagpadaig si Katakuri at inatake si Luffy gamit ang kanyang higanting mochi na may mga tulis. Samantala, nang papalapit na sina Sanji at Pudding sa Cacao Island ay biglang inutusan ni Sanji si Rob Ian na huminto, na siyang dahilan ng muntik na pagkahulog ni Pudding. Pagkatapos masalo ang dalaga ay tiningnan ni Sanji ang isla, at doon nito nakita ang malaking hukbo at napakaraming barko na kayang sumira sa buong isla. Sinubukan nilang mag-isip ng paraan upang makapasok ng hindi napapansin, kaya napagdesisyonan nilang pababain si Rob Ian at mabilis na lumipad malapit sa dagat upang makalampas sa radar ng kalaban. Maya-maya pa ay matagumpay naman silang nakapasok sa bayan ng hindi nakikita ng sinuman. Sa Mirror World, muling inatake ni Luffy si Katakuri gamit ang Jet Culverin, habang ginamit naman ni Katakuri ang kanyang Punch Mochi. Pagkatapos ng matinding labanan ay sunod na pinakawalan ni Luffy ang kanyang susunod na atake, isang mabilisang suntok na tinatawag na Black Mamba. Nung una ay tinamaan nito si Katakuri, ngunit agad din iyong nakabawi at naiwasan ang mga suntok habang palapit kay Luffy, at sinipa ito gamit ang spike sa kanyang bota, dahilan para tumalsik si Luffy sa pader. Parehong sinabi ng dalawa na ang susunod na palitan ng kanilang mga atake ang magiging katapusan ng laban nila. Hindi nagtagal ay ginamit na ni Katakuri ang tinatawag na Buzzcut Mochi, habang si Luffy naman ay pinaikot ang kanyang braso sa paligid ng kanyang katawan at pinalaki ito gamit ang teknik na tinatawag na King Cobra. Parehong tumama ang kanilang mga atake na nagresulta sa isang napakalakas na banggaan na umalangaw sa buong Mirror World.